Nararanasan mo ba ang mga ganitong sintomas kamakailan? Naninigas na parang bato ang iyong binti habang natutulog. Madalas na nakakaramdam ng pamamanhid at pangangalay sa mga kamay at paa. Madalas na kumikibot ang ilalim ng iyong mata. Hirap makatulog sa gabi dahil sa mabilis na pagtibok ng puso. Kapag nagpunta ka sa ospital dahil sa mga sintomas na ito, ganito ang sinasabi ng mga doktor. Ganyan talaga kapag tumatanda. Subukan ninyong uminom ng gamot para sa sirkulasyon ng dugo. Subukan nyo ring uminom ng magnesium. Kaya nagsimula kang uminom ng magnesium. Araw-araw tuwing umaga walang palya. Ngunit hindi pa rin nawawala ang mga sintomas. Hindi ito dahil peke ang magnesium na iniinom mo. Wala ka ring ginagawang mali. Ang problema ay iisa lang ang oras. Depende sa kung anong oras mo ito iinumin. Ang parehong magnesium ay maaring maging gamot o simpleng tubig lamang. Kung tatapusin ninyo ang panonood ng video na ito ngayon, mararanasan ninyo ang isang ganap na kakaibang kondisyon ng katawan sa loob lamang ng 2 linggo gamit ang parehong magnesium. Magandang araw po, ako si Dr. Rodrigo Lim, isang espesyalista sa neurology. Sa loob ng mahigit 20 taon ng pagtingin sa mga pasyente, napakarami ko nang nakilalang mga taong dumaranas ng mga sintomas na kasasabi ko lang, kumikibot ang ilalim ng mata ko. Gabi-gabi naninigas ang binti ko, laging namamanhid ang dulo ng mga daliri ko. Sa mga taong nagrereklamo ng ganitong mga sintomas, palagi kong tinatanong ang parehong bagay. Umiinom po ba kayo ng magnesium? Nakakagulat, 8 sa 10 tao ay umiinom na pala. Ngunit sinasabi nilang wala silang nararamdamang epekto. Kaya tinatanong ko ulit sila, anong oras po kayo umiinom? Karamihan ay sumasagot ng ganito. Sa umaga po pagkatapos kumain kasabay ng ibang supplements. Iyan mismo ang problema. Sa magnesium ang timing ang nagtatakda ng bisa ng gamot. Ito ay isang sustansya ng epekto ay ganap na nagbabago depende sa oras ng pag-inom. Ngunit karamihan ay hindi ito alam habang umiinom. Kaya kahit araw-araw kayong uminom, wala kayong nararamdamang epekto. Kung tatapusin ninyo ang video na ito, malalaman ninyo kung paano makakuha ng dobleng epekto mula sa parehong magnesium. Opo, hindi ninyo kailangang gumastos, baguhin nyo lang ang paraan ng pag-inom. Sige, magsimula na tayo. Ang ating katawan ay gumagana sa pamamagitan ng kuryente. Maaaring bago ito sa pandinig ng ilan sa inyo, pero ang pagtibok ng puso ay isang electrical signal. Ang paggalaw ng mga kalamnan ay isang electrical signal. Ang pag-iisip ng utak ay pawang binubuo ng mga electrical signal. Ngunit para dumaloy ng maayos ang kuryenteng ito, may isang bagay na talagang kailangan. Ito ay ang magnesium. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng isang simpleng analohiya. Para dumaloy ang kuryente, kailangan ng kawad, hindi ba? Ang magnesium ang nagsisilbing kawad ng kuryente. Ano ang mangyayari kung kulang sa magnesium? Para itong naputol na kawad ng kuryente, hindi maipapasa ng maayos ang mga electrical signal. Dahil dito ang kalamnan matapos manigas ay hindi na makapag-relax. Iyan ang dahilan kung bakit tayo pinupulikat. Ganito rin sa puso. Ang puso ay kailangan tumibok ng regular ayon sa electrical signal. Kung kulang sa magnesium, maaaring maging unstable ang ritmong ito. Bukod pa rito, kung hindi makontrol ang maliliit na nerve impulses, lilitaw ang mga sintomas tulad ng pag-ibot ng ilalim ng mata at pamamanhid ng dulo ng mga daliri sa kamay at paa. Sa klinika, kapag may mga pasyenteng dumarating na may ganitong mga sintomas, may isang karaniwang pattern akong napapansin. Laging nakaangat ang kanilang mga balikat, naninigas ang kanilang leeg kapag hinawakan mo ang kanilang mga kamay malamig at tensyonado. Sabay na lumilitaw ang dalawang ito, tensyonadong mga ugat at naninigas na mga kalamnan. Tinatanong ko ang mga ganitong pasyente, nakakatulog po ba kayo ng maayos? Karamihan ay umiiling, sinasabi nilang hirap sila makatulog o madalas magising. Bakit kaya? Kapag kulang sa magnesium, hindi makapag-relax ang katawan. Para itong isang switch na laging naka-on. Ang magnesium, ang relaxation switch ng ating katawan. Ito may tungkuling i-relax ang mga nanigas na kalamnan at pakalmahin ang mga nerbiyos na sobrang aktibo. Ano ang mangyayari kung masira ang switch na ito?
Ang mga kalamnan ay mananatiling tensyonado at ang mga nerbiyos ay mananatiling sensitibo. Kahit natutulog ka sa gabi, hindi nakakapagpahinga ang katawan. Ngayon, isa-isahin natin kung anong mga partikular na sintomas ang lumilitaw kapag kulang sa magnesium. Una, madalas pulikatin ang binti sa gabi. Normal para sa mga kalamnan na paulit-ulit na manigas at mag-relax. Ngunit kapag kulang sa magnesium, naninigas lang ito at hindi na nakakapag-relax. Kaya sa kalagitnaan ng gabi, bigla na lang naninigas na parang bato ang iyong binti. Pangalawa, pamamanhid at pangangalay ng mga kamay at paa. Maraming tao ang nag-aakalang problema ito sa sirkulasyon ng dugo. Ngunit sa katunayan, madalas itong isang nerve transmission disorder. Kung kulang sa magnesium, hindi nakakarating ng maayos ang signal sa mga peripheral nerve. Dahil dito, nakakaramdam ka ng pamamanhid at lamig sa dulo ng mga daliri sa kamay at paa. Pangatlo, hirap makatulog o madalas magising. Tulad ng nabanggit ko kanina, kapag sira ang relaxation switch, nananatiling tensyonado ang katawan. Dahil dito, kahit nakatulog ka na mahirap makapasok sa deep sleep stage. Kaya hindi ka makatulog ng maayos at hindi ka pa rin guminhawa pagkagising. Pang-apat, mabilis na pagtibok ng puso. Ang puso ay isa ring kalamnan. Kapag kulang sa magnesium, nagiging unstable din ang mga kalamnan ng puso. Ito ang dahilan kung bakit nakakaramdam ka ng malakas na pagkabog ng dibdib ng walang dahilan. Panglima, malalang pagkapagod. Ang magnesium ay mahalaga sa proseso ng paglikha ng enerhiya. Kapag kulang nito, mas madali kang mapagod kahit sa parehong gawain at mas mabagal ang iyong paggaling. Pang-anim, madalas na pananakit ng ulo. Kinokontrol ng magnesium ang tensyon sa mga daluyan ng dugo. Kapag kulang nito, hindi regular na sumisikip at lumuluwag ang mga daluyan ng dugo. Nagdudulot ito ng sintomas ng pagkahilo at pananakit ng ulo. Maaring makaranas din ng pagkahilo ang ilan. Ito ay lalong nauugnay sa tension type headaches. Pampito, pagkibot ng ilalim ng mata. Kung hindi makontrol ang maliliit na nerve impulses ang mga kalamnan sa mata ay kusang kumikibot. Mas lumalala ito kapag pagod ka, hindi ba? Yan mismo ang senyales ng kakulangan sa magnesium. Kung 3 o higit pa sa 7 nabanggit ang nararanasan ninyo, dapat na kayong maghinala na kulang kayo sa magnesium. Ngunit may isa pa kayong dapat malaman dito. Habang tumatanda, mas lumalala ang problemang ito. Noong bata pa tayo, maluwag ang lugar na imbakan ng magnesium sa loob ng ating mga selula. Kapag kumain tayo, naiimbak natin ito at ginagamit kapag kailangan. Ngunit habang tumatanda, lumiliit mismo ang espasyong ito para sa imbakan. Ito ay dahil sa pagtanda ng mga selula, bumababa ang kakayahan ng cell membrane na magdala ng magnesium. Konti ang pumapasok pero pareho pa rin ang lumalabas kaya paunti ng paunti ang nakaimbak. Kaya kahit parehong dami ang inumin mo, hindi ito naiimbak tulad ng sa mga mas bata. Pareho lang ang ginagastos pero hindi naiimbak kaya laging kulang ang katawan. Ito ang dahilan kung bakit mas madalas pulikatin ang mga senior kaysa sa mga bata at kung bakit mas malala ang pamamanhid ng kanilang mga kamay at paa. Kung sa tingin ninyo ay walang epekto kahit araw-araw kayong umiinom, hindi ito dahil may problema sa katawan ninyo. Ito ay dahil sa bumabang kakayahan sa pag-iimbak at hindi pa maayos ang absorption nito. Ngunit huwag masyadong mag-alala. Kung alam ninyo ang tamang paraan, maaari nyo pa rin punan ito simula ngayon. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos. Gaano man kayo kasipag uminom ng magnesium, kung hindi ninyo alam ang isang bagay na ito lahat ay masasayang, ito ay ang mga nakatagong magnanakaw sa ating pamumuhay. Marami sa inyo ang nag-iisip, maayos naman akong kumain at regular akong umiinom ng supplements, bakit kulang pa rin ako sa magnesium? Ang problema ay hindi sa dami ng kinakain. Ito ay sa bilis ng pagkawala. Gaano man kasipag kang magpuno kung may butas na tumatagas, wala itong silbi. Sa ating pang-araw-araw na buhay, may mga nakatagong magnanakaw na kumukuha ng ating magnesium. Ngayon, isa-isa nating huhulihin ang mga magnanakaw na iyon. Unang magnanakaw, kape. 1 tasa ng kape sa umaga, isa pagkatapos ng tanghalian at isa pa sa hapon. Marami sa inyo ang umiinom ng 3 hanggang 4 na tasa sa isang araw, hindi ba? Ang caffeine sa kape ay may diuretic effect. Ibig sabihin, pinapadalas nito ang pag-ihi. Ngunit sa pag-ihi kasamang nailalabas ang magnesium, kung umiinom ka ng higit sa 3 tasa ng kape,
Sa isang araw, kapansin-pansing tumataas ang pagkawala ng magnesium. Sa katunayan, ang mga taong madalas uminom ng kape ay mas madalas pulikatin at mas madalas magreklamo ng pamamanhid ng kamay at paa. Kung gaano kasarap, ganoon din karami ang nawawala. Hindi ko sinasabing itigil ninyo ang pag-inom ng kape. Kailangan lang ninyong limitahan ito sa 2 tasa sa isang araw. Pangalawang, magnanakaw alak at soft drinks. Kapag umiinom ka ng alak, gumagamit ang ating katawan ng napakalaking enerhiya para i-detoxify ang alcohol. Sa prosesong ito, malaking halaga ng magnesium ang nauubos. Lalo na sa mga madalas uminom, nagiging talamak ang kakulangan sa magnesium. Naranasan nyo na bang manigas ang inyong mga binti at manhid, ang inyong mga kamay at paa kinabukasan pagkatapos uminom? Iyan mismo ang ebidensya na nawala ang inyong magnesium. Ganito rin sa soft drinks. Ang soft drinks ay may phosphoric acid at ang acid na to ay humahadlang sa pagsipsip ng magnesium. Kahit uminom ka ng magnesium, kung madalas kang uminom ng soft drinks, hindi ito maa-absorb ng maayos. Ang alak at soft drinks, sa halip na magpuno ng magnesium ay isang ugali na nagtatapon nito. Pangatlong, magnanakaw stress. Ito ang pinaka-nakakatakot na magnanakaw dahil hindi ito nakikita. Kapag nakakaranas tayo ng stress, naglalabas ang ating katawan ng hormone na tinatawag na cortisol. Tinatawag din itong stress hormone. Sa proseso ng paglabas ng hormone na ito, mabilis na nauubos ang magnesium. Ang stress ay sinusunog ang magnesium. Literal na ginagamit itong parang panggatong. Naranasan nyo na bang kumibot ang ilalim ng inyong mata at hindi makatulog sa araw na sobrang stress kayo? Yan ang senyales na ubos na ang inyong magnesium. At kapag kulang ka sa magnesium, mas madali kang ma-stress. Nagsisimula na ang isang masamang siklo. Pang-apat na magnanakaw, mataas na blood sugar at mga gamot. Sa mga taong may mataas na blood sugar, kapag inilalabas ang asukal sa ihi, kasama ring lumalabas ang magnesium. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may diabetes ay partikular na madaling magkaroon ng kakulangan sa magnesium. Gayun din sa mga umiinom ng diuretics para sa high blood pressure. Dumarami ang pagkawala ng magnesium dahil sa madalas na pag-ihi. Ang mga umiinom ng gamot ay kailangang maging mas maingat sa pagdaragdag ng magnesium. Panglimang, magnanakaw paraan ng pagluluto. Ito ay isang bagay na talagang hindi alam ng maraming tao. Alam nyo bang mayaman sa magnesium ang spinach? Kaya maraming tao ang masipag na naglalaga nito. Ngunit sa sandaling ilaga ito, higit sa kalahati ng magnesium nito ang natutunaw at napupunta sa tubig. Kung ilalaga mo ito at itatapon ng tubig, halos lahat ng magnesium ay itinatapon mo na rin. Para mapanatili ang magnesium, dapat kang pumili ng paraan ng pagluluto, tulad ng steaming o stir-frying, o mas mabuti kung isasama mo na rin ang sabaw sa pagkain. Ngayon, nabanggit ko ang 5 magnanakaw, kape, alak at soft drinks, stress, mataas na blood sugar at gamot at paraan ng pagluluto. Meron ba kayong alinman sa mga ito? Kung kahit isa man lang tumatagas ang magnesium na iniinom ninyo, mahalaga ang paghuli sa magnanakaw pero may mas mahalaga pa. Ito ay ang kung kailan ito iinumin. Ang magnesium ay isang panggabing sustansya. Marami sa inyo marahil ang unang beses pa lang narinig ito. Karamihan kasi sa inyo ay sa umaga ito iniinom, hindi ba? Pagkatapos kumain sa umaga kasabay ng isang dakot ng iba pang supplements. Iyan ang pinakakaraniwang pattern. Ngunit ang paraang ito ang problema. Ang nervous system ng ating katawan ay magkaiba sa araw at gabi. Sa araw, aktibo ang ating sympathetic nervous system. Ito ang mode para sa pagiging alerto, pagkilos at pagtatrabaho. Sa panahong ito, mas nakatuon ang katawan sa paggamit kaysa sa pagsipsip. Sa gabi, aktibo naman ang parasympathetic nervous system. Ito ang mode para sa pagpapahinga, pag-relax at pag-recover. Sa panahong ito, sinisipsip at iniimbak ng katawan ang mga sustansya. Ano ang mangyayari kung iinumin mo ang magnesium sa umaga? Hindi handa ang katawan na i-absorb ito. Kaya karamihan ay inilalabas lang sa kabilang banda kung iinumin mo ito sa gabi, habang aktibo ang parasympathetic nervous system, masigasig na sinisipsip ng katawan ang magnesium, may aktwal na resulta ng pag-aaral tungkol dito. Kapag iniinom ang magnesium sa pagitan ng 9 at 10 ng gabi, ang absorption rate ay higit sa doble kumpara sa pag-inom sa umaga. Sa oras na ito, nagsisimula ang paglabas ng melatonin. Ang melatonin ay ang sleep hormone, hindi ba? Ngunit hindi lang sa pagtulog nakakatulong ang melatonin.
mas binubuksan nito ang daanan para makapasok ang magnesium sa loob ng mga selula. Sa puntong ito, lubusang nagiging aktibo ang parasympathetic nervous system at pumapasok ang katawan sa relaxation mode. Ang magnesium ay isang sustansya na tumutulong sa pag-relax, tama? Dapat itong inumin kapag ang katawan ay nasa relaxation mode para ma-absorb ito ng maayos. Kung gayon, dapat ba itong inumin ng walang laman ang tiyan o pagkatapos kumain? Ang sagot ay 1 hanggang 2 oras pagkatapos kumain. Kung iinumin ito ng walang laman ang tiyan, maaaring makaranas ng discomfort ang mga may sensitibong sikmura. Lalo na ang magnesium oxide, madalas itong magdulot ng pananakit ng tiyan kapag ininom ng walang laman ang tiyan. Pinakamainam ang pag-inom nito 1 hanggang 2 oras pagkatapos ng hapunan sa pagitan ng 9 at 10 ng gabi. At may isa pang mahalagang bagay. Dapat itong inumin sa parehong oras araw-araw. Naaalala ng ating katawan ang ritmo. Kapag pumapasok ang magnesium sa parehong oras, araw-araw naghahanda ang katawan para sa absorption sa oras na iyon. Kung pabago-bago ang pag-inom, 1 araw sa umaga kinabukasan, sa gabi hindi makakabuo ng ritmo ang katawan. Ang tuloy-tuloy na pag-inom sa parehong oras ang susi sa pagpapataas ng absorption rate. Panghuli, isang paalala. Huwag itong inumin bago mismo matulog. Ang magnesium ay nagpapasigla sa paggalaw ng bituka. Kung huli mo na itong iinumin, baka magising ka sa kalagitnaan ng gabi para magbanyo. Pinakamabuting inumin ito hanggang 2 oras bago matulog, ibuod natin. Dapat inumin ang magnesium sa gabi para ma-absorb. Ang pinakamainam na oras ay 1 hanggang 2 oras pagkatapos ng hapunan. Inumin ito sa parehong oras araw-araw at tapusin ito hanggang 2 oras bago matulog. Kung susundin nyo lang to, malaki ang magiging pagbabago sa epekto ng magnesium na iniinom ninyo. Ngunit may isa pang mahalagang bagay dito. Nasuri nyo na ba kung anong uri ng magnesium ang iniinom ninyo? Hindi lahat ng magnesium ay pare-pareho. Ang absorption rate ay langit at lupa, ang pagkakaiba depende sa uri. May 3 pangunahing uri ng magnesium, magnesium oxide, magnesium citrate at magnesium glycinate. Isa-isahin natin. Una, magnesium oxide. Ito ang pinakakaraniwang uri na makikita sa merkado. Mura ito at madaling mabili kahit saan. Ngunit may problema. Ang absorption rate nito ay 3 hanggang 4% lamang. Ibig sabihin, 96% ng magnesium na ininom mo ay basta na lang lumalabas sa katawan. Kaya ang magnesium oxide ay mas ginagamit para sa paggamot sa constipation kaysa sa pagpupuno ng magnesium. Pinapasigla nito ang bituka para lumambot ang dumi. Ngunit para sa mga senior na may mahinang tiyan, maaari itong magdulot ng discomfort. Maaari rin itong maging sanhi ng pagtatae o pananakit ng tiyan. Sa konklusyon, ang magnesium oxide ay hindi angkop para sa paglutas ng kakulangan sa magnesium. Pangalawa, magnesium citrate. Ito ay isang uri na nakakabit sa citric acid. Ang absorption rate ay nasa 30 hanggang 40%. Higit sa 10 beses itong mas mataas kaysa sa magnesium oxide. Lalo na habang tumatanda, bumababa ang produksyon ng stomach acid. Kapag kaunti ang stomach acid, hindi gaanong naa-absorb ang mga sustansya, ngunit ang citrate ay medyo madaling ma-absorb kahit kaunti ang stomach acid. Kaya ito ay angkop para sa mga senior. Mayroon din itong bahagyang epekto sa pagpapaluwag ng dumi, kaya para sa mga may constipation, 2 benepisyo ito sa isang inuman. Pangatlo, magnesium glycinate. Ito ay isang uri na nakakabit sa amino acid na glycine. Ang absorption rate nito ay higit sa 80%. Ito ang pinakamataas sa 3. Ang glycine ay gumaganap bilang isang inhibitory neurotransmitter sa utak. Sa madaling salita, pinapakalma nito ang mga nerbiyos na sobrang aktibo. Kaya ito ay partikular na nakakatulong sa mga taong may problema sa pagtulog. Kung iinumin ito sa gabi, sabay nagagana ang epekto ng pag-relax ng magnesium at ang epekto ng pagpapakalma ng glycine. Ang dehado lang nito ay medyo may kamahalan. At dahil nag-iiba-iba ang kalidad sa bawat produkto, kailangan mong pumili ng mapagkakatiwalaang brand. Personal kong mas gusto ang magnesium glycinate. Dahil sa mataas na absorption rate nito at mga benepisyo sa pagpapakalma ng nerbiyos at pagpapabuti ng tulog, sa tingin ko ito ang pinakaangkop para sa mga senior. Narito ang isang tip. Kapag umiinom ng magnesium, mas mainam kung sasabayan ito ng vitamin B6. Ang vitamin B6 ay tumutulong sa pagpasok ng magnesium sa loob ng mga selula
Kung sabay silang iinumin, mas tataas ang efficiency ng absorption. Sa kabilang banda, may mga bagay na hindi dapat isabay dito. Dapat ninyo itong tandaan, wag na wag itong isasabay sa calcium o iron. Ang tatlong ito ay may magkakatulad na absorption pathway kaya naguunahan sila. Kung sabay silang iinumin, biglang bababa ang absorption rate. Kailangan may hindi bababa sa 2 oras na pagitan. Dapat ninyo itong sundin. At hindi rin ito dapat isabay sa mga inuming may caffeine tulad ng kape o green tea. Hinahadlangan ng caffeine ang absorption ng magnesium. Kanina sinabi kong magnanakaw ng magnesium ang kape, hindi ba? Ganon din kapag umiinom ng magnesium, tandaan ninyo na magkalaban ng caffeine at magnesium, ibuod natin masyadong mababa ang absorption rate ng magnesium oxide. Ang citrate ay angkop para sa mga senior. Ang glycinate ang may pinakamataas na absorption rate at nakakatulong din sa pagtulog. Mas mainam kung isasabay sa vitamin B6 at maglaan ng 2 oras na pagitan mula sa calcium, iron at caffeine. Ngayon, nakapili na tayo ng uri. Kung gayon, gaano karami at ilang beses sa isang araw ito dapat inumin, ang inirekomendang pang-araw-araw na dosis ng magnesium ay 300 hanggang 400 mg. Ngunit nag-iiba ang epekto depende sa kung paano mo ito hahatiin. Sasabihin ko batay sa mga pinakakaraniwang sintomas. Para sa mga pinupulikat sa gabi, namamanhid ang kamay at paa o nahihirapan makatulog kung mas malala ang mga sintomas na ito, sa gabi pinakamabisa ang pag-inom nito ng 1 beses lamang sa gabi. Uminom ng 300 hanggang 400 mg ng 1 beses, 1 hanggang 2 oras pagkatapos ng hapunan sa pagitan ng 9 at 10 ng gabi. Sa ganitong paraan, ire-relax ng magnesium ang iyong mga kalamnan at nerbiyo habang natutulog ka. Ngunit para sa mga may malubhang kakulangan sa magnesium o sa mga gustong kontrolin din ang kanilang blood sugar o blood pressure, mas mainam na hatiin ito sa 2 beses sa isang araw. 150 hanggang 200 mg sa umaga at 150 hanggang 200 mg sa gabi. Sa ganitong paraan, mananatiling pare-pareho ang antas ng magnesium sa buong araw. Tandaan, kapag iinumin sa umaga, dapat may hindi bababa sa 2 oras na pagitan mula sa kape. Inumin ito bago magkape o 2 oras pagkatapos magkape. Kapag iinumin sa gabi, mas mainam kung sasabayan ng maligamgam na tubig. Mas madali itong ma-absorb kaysa sa malamig na tubig. At kung marami kang supplements na iniinom sa gabi, huling inumin ang magnesium. Ang magnesium ang gaganap bilang huling relaxation switch para maging komportable ang iyong katawan bago matulog. Kung gagawin ninyo ito, makikita ninyo ang pagbabago sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Pagkagising sa umaga, mababawasan ang pakiramdam ng bigat sa mga binti. Kapansin-pansing mababawasan ang dalas ng pulikat sa gabi, bibilis ang oras ng pagtulog at gaganda ang kalidad ng iyong tulog. Maging ang mga nag-aalinlangan nung una ay mararamdaman ito pagkatapos ng 2 linggo. Ito pala ang epekto ng magnesium. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent. Dapat itong inumin sa parehong oras at parehong dami araw-araw. Sa ganitong paraan, makakabuo ng ritmo ang katawan at maiipon ang epekto. Panghuli, ibabahagi ko ang mga pagkaing mayaman sa magnesium. Mas maganda ang epekto kung sasabayan ninyo ng pagkain ng inyong supplement. Narito ang 5 pangunahing pagkain na mayaman sa magnesium: spinach, almond, soy milk, black beans at saging. Kasama rin dito ang dark chocolate. Pumili ng may cacao content na 70% o higit pa. Huwag ilaga ang spinach, igisa ito ng bahagya o steam. Kapag nilaga, nawawala ang magnesium sa tubig. 1 dakot ng almond sa isang araw ay sapat na. Pumili ng walang asin at kainin ito bilang merienda. Ang black beans ay maaring ihalo sa kanin o inumin bilang soy milk para mas madali. Ang pagkain ng kalahating saging sa umaga ay makakatulong din sa pagpupuno ng magnesium. May isang taong aktwal na nagsasagawa nito, si Gening. Elena Reyes, 58 taong gulang na nakatira sa Cebu City, ay 3 taon nang nahihirapan dahil sa pulikat sa gabi. Namamanhid din ang kanyang mga kamay at paa at hindi siya makatulog ng maayos. Sinabi sa ospital na walang partikular na problema pagkatapos ng mga pagsusuri. Sinabi lang daw na normal iyon kapag tumatanda. Ngunit ngayon ganap na siyang nagbago. Simple lang ang kanyang sikreto. Binago niya ang kanyang pang-araw-araw na routine. Sa umaga, 1 basong soy milk at kalahating saging. Sa tanghalian, ulam na spinach at kanin na may black beans.
Bilang merienda, isang dakot ng almonds at 2 piraso ng dark chocolate. Sa gabi, magnesium glycinate. Iyan ang isang araw nignang. Elena Reyes. Umiinom lang siya ng kape bago magtanghalian at hindi lalampas sa 2 tasa sa isang araw. Umiinom din siya ng 8 baso o higit pa ng tubig sa isang araw at sa gabi, pinapakalma niya ang kanyang mga nerbiyos sa pamamagitan ng magaang stretching at malalim na paghinga. Sabi niya, halos nawalan na ang kanyang pulikat sa loob ng 3 buwan. Malaki na rin ang igininhawa ng pamamanhid ng kanyang mga kamay at paa at higit sa lahat, nakakatulog na raw siya ng mahimbing. Itong sinabi ni Gnung. Elena Reyes, ganito lang pala kasimple. Bakit hindi ko ito nalaman noon pa? Ang magnesium ay ang relaxation mineral para sa katawan at isipan. Pinapaluwag nito ang mga tensyonadong kalamnan, pinapakalma ang mga sensitibong nerbiyos at tumutulong para sa mahimbing na tulog. Hindi kailangan ng malaking pagbabago. Isang tableta ng magnesium sa gabi, kalahating saging sa umaga, isang dakot ng almonds bilang merienda. Kapag naipon ang maliliit na gawin na ito, manunumbalik ang ritmo ng katawan. Simulan ninyo ngayon. Ang maliit na pagbabago ay magbabalik sa inyo ng isang mahimbing na gabi. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, ngayon mangyaring ibahagi ito sa inyong mga magulang, kapatid at kaibigan, naway magkaroon kayong lahat ng mahimbing na gabi at mag-inhawang umaga. Salamat po. Ito ang Gintong Kalusugan.